4 na araw makaraang maaresto ng Interpol sa bansang Indonesia ang pekeng Pinay at napatalsik na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Go. Si Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy naman ang lumabas sa kanyang lungga at sumuko umano sa militar sa Davao City. Ang mga balitang ito ay agad naman unang lumabas, bumaha sa internet, social media at sinundan to sa lahat ng mga pahayagan, telebisyon at radyo. Ang tanong na bumaha din sa social media, una, bakit hindi nakaposa si Alice Go at nakangiting nakipag-selfie pa kina Secretary Benhur Abalos ng DILG at PNP Chief Marbil? At ang ikalawa naman, ano ba ang totoo? Naaresto ba o sumuko si Pastor Apollo Kibuloy? Sa kalatas na lumabas sa social media, sinasabing sumuko si Kibuloy sa AFP Intelligence Service at bumaba ito mula sa bundok sa Davao. Samantala, naglabas naman ang kanyang pahayag sa kanyang Facebook page si Secretary Benhur Abalos ng DILG na sinasabing naaresto na si Kibuloy. At may mga nakaposting picture ni Kibuloy sa FB page kasama si Abalos at ang abogado nito. Nasusulat at nalathala ang artikulo sa Diaryong Pilipino Star ngayon na natapos ang pagtatago ni Kibuloy makaraan ng 2 linggong paghuhukay sa compound ng KOJC sa paghahanap ng Philippine National Police sa pamumuno ni Region 11 Director General Nicolas Torre III. Nagbunga ang paghahanap ni Torre at ng may 2,000 pulis. Sabi ni Torre, hindi sila alis sa KOJC compound hanggat hindi na isisilbi kay Kibuloy ang arrest warrant. Nanindigan si Torre na legal ang paghahanap nila kay Kibuloy. Kaya hindi sila tumigil sa ginagawang paghahanap sa pastor na may mga kasong child abuse at human trafficking. May kinakaharap ding kaso si Kibuloy dito sa Estados Unidos. 2 korte ang nag-issue ng warrant kay Kibuloy. Unang warrant ay inisyu noong Abril 3, 2024 ng Davao City Regional Trial Court at ikalawa ang Pasig City Regional Trial Court na inisyu noong Abril 11, 2024. Bukod kay Kibuloy, 4 pang miyembro ng KOJC ang kasama niyang sumuko na naharap din sa mga kasong child abuse at human trafficking. Noong Mayo, nag-offer ang DILG ng 10 milyong pisong reward para maaresto si Kibuloy at 1 milyon naman bawat isa sa 5 miyembro ng KOJC. Isa lamang ang naaresto sa kanila nang pasukin ng PNP ang KOJC compound noong August 24. Nagkaroon ng kaguluhan sapagkat nagbarikada ang mga tagasunod ni Kibuloy. Nahirapan ang mga pulis sapagkat lumaban ng mga miyembro. May naghagis pa ng silya at nagsaboy ng ihi sa mga pulis. Sumingit pa si Senador Bato at nagsagawa ng pagdinig sa mismong compound ng KOJC. Kaya't ang sabi ng isang netizen na si Elder Manrique, kaya pinipilit ni Bato na mag-withdraw na sina General Torre kasi sukol na si Kibulok. Wala nang matatakbuhan. Alam niyang anytime mahuhuli na si Kibulok. Nagpatawag pa ng Senate hearing para lansiin si Torre. Akala niya may pupuslit nila si Kibulok. Sumuko kuno para mapaganda ang image niya pero ang totoo, sukol na. Pero pinagpatuloy ng mga pulis sa paghanap at nagbunga makaraan ng 2 linggong tensyon. Ngayong sumuko o naaresto na si Kibuloy, ito na ang pagkakataon niya para sagutin lahat ng mga ipinaparatang sa kanya. Meron naman siyang mga abogado kaya hayaan niyang gumulong ang proseso. Abay kung naniniwala siyang walang nagawang kasalanan, patunayan niya magharap ng mga katibayan. Sa pagsukong ito o pagkakaresto kay Kibuloy, magbabalik na sa normal ang buhay ng kanyang mga miyembro. Magagawa na ng mga ito ang pang-araw-araw nilang aktibidad na 2 linggo ring naging abnormal. Samantala, nagwakas na rin ang pagtakas ng sinibak na Bamban Tarlac Mayor Alice Go makaraang mahuli ng Interpol at Indonesian Police sa Jakarta. Nahuli si Go sa bahay umano ng isang monk. Pero bago yun, marami na umanong pinagtaguan si Go sa tulong na rin ng mga Chinese at Indonesian. May mga tao umanong nagpoprotekta kay Go. Pero sadyang mahusay ang Indonesian Police at ang Interpol na amoy ang pinagtataguan ni Go. Nasurpresa si Go nang dakmain ng mga pulis. Nang pumutok ang balita na naaresto na si Go, agad namang nagtungo sa Indonesia sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Barbil at mga ahente ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Sumakay sila sa isang private plane na ayon kay Abalos ay pinahiram ng kaibigan. Hindi raw gumastos ang gobyerno sa eroplano. Agad ipinresenta ng Indonesian Police si Go kina Abalos at Marbil. Nakaharap ni na Abalos at Marbil si Go na nakangiti pa ng kamayan ng 2 government officials. Sabi ni Go kay Abalos, gusto na raw talaga niyang
sumuko dahil may magabanta sa kanyang buhay. Magpapatulong daw siya kay Abalos. Hindi naman sinabi ni Go kung sino ang nagbabanta sa kanya. Ang nakapagtataka, sa halip na matakot sa banta, nakangiti pa rin si Go. Sabi naman ni Abalos, basta sabihin lang ni Go ang lahat ng mga nalalaman nito, okay na ang lahat. Nagawa na ni Abalos at Marbil at ng kanilang mga kasama ang trabaho. Approve ang ginawa nilang pagsundo sa kontrobersyal na Peking Pinay at dating mayor ng Bambantarlac. Pero ang magandang ginawa ni Abalos at mga kasama ay biglang ito ay nabahira ng dumi. Makaraan ng mga nangyaring selfies kay Go. Kumalat ang mga larawan na nakipag-selfie sina Abalos at Marbil sa nakatawa at masayahing si Go. Pati na ang mga ahente ng NBI at immigration ay nakipag-selfie at abot tayo ang kanilang mga ngiti na parang reunion ang dating. Binati ko sa mga larawan. Humingi ng paumanhin ng PNP at NBI sa nangyari, samantalang ang immigration ay hindi. Sinabi naman ni Abalos na hindi niya alam ang ekspresyon ng mukha ni Go habang kinukuna ng picture. Sabi naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala siyang nakikitang masama sa pagpapakuha ng larawan ng ilang opisyal at mga empleyado ng gobyerno kay Go. Bahagi raw ng bagong kultura at saka ang Pilipinas daw ay selfie capital of the world. Ang tanong ng netizens, nasaan na ang sinabi noon ng Pangulo? Nagugulong ang ulo kung sino man ang tumulong sa pagtakas ni Go. Gugulong nga kaya? Naharap si Go sa maraming kaso na kinabibilangan ng money laundering, human trafficking, tax evasion at iba pa na may katumpas na mahabang pagkakakulong. Tumakas siya sa bansa. Abay hindi magandang tingnan na magpa-selfie sa isang tinutugis ng batas ang mga opisyalis ng gobyerno.